Nagalit ako kay ano? Nagalit ako kay Nanay Ansing. Ay, bakit? Na high blood ako. Kinuha niya yung ibang hollow blocks. Ay, bakit ganun dati Frank? Para diyan kay bahay ni Oliver. Akala daw niya hindi na itutuloy. Ngayon na. Kinuha ni Ansing yung hollow blocks, baka daw kasi unahan mo. Diba? Baka daw unahan mo, kaya dahilan niya, kinuha na lang. Wala talaga to. Na-notify kahapon pa yung sinabi ni Puri. Nakikita niyo sa mukha ni JJ, para siyang parang nagugulat siya na parang dismayado dito kay Ansing. Diba? Nakakunot noo eh. Oh? Sinabi ni Puriman. Ayun, kinuha naman niya yung hollow block. Nagalit ako, nakainis doon. Sabi niya, ibabalik ko na Daddy Frankie para hindi ka nagngawa-ngawa. Kumula ang dugo ko, kumula ang pawis ko kay kapatid mo ang Ansing. So, ayun na nga mga pre, ito po yung ating bibigyan ng panibagong reaksyon ngayon. Itong video po ni Daddy Frankie na 2 araw na po yung nakalipas, pero ito po, tingnan po natin kung ano po yung magiging reaction po dito ni JJ sa ginawa po ng kanyang kapatid na si Ansing. Diba? Kung ito ba'y matutuwa o mabubuisit lang. Tingnan po natin kung ano po yung masasabihin niya mga pre. Ayan. Siyempre mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon sa video ito, ayan, kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At syempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan mga pre, at follow nyo na po yung ating mga social media accounts. Ayan, at huwag po natin kalimutang i-share ang ating video sa inyong mga GC, mga pre. Ayan. So tuloy na po tayo at panoorin po natin ang video ito. Marami naman nagtatrabaho dyan dati Frank. Priority naman kayo dyan. Ikaw at si Kuya Louie. Upo ka. Upo tayo. Nagka-problema kami doon, Kuya JJ. Pero bago tayo magtuloy-tuloy dito, mga pre, sa kumbaga sa video ito, pag-usapan muna natin yung gusto ni JJ na sidecar. Di ba? Well, para sa akin, kung siya po yung magre-request ng sidecar, depende na yan kay Daddy Frankie at sa mga sponsors, Pero, siguro po, deserve din namin ni JJ yan, mga pre, kasi hindi naman siya yung palahingi. Diba? Hindi katulad yan, Singi. Kaya nga lang, pag halimbawa, mabigyan po ni Daddy Frankie ng sidecar, itong si JJ, baka magsilos na naman si Ansing. Baka sabing, buti pa si binigyan mo. Buti pa si kuya, binigyan mo. Ano ba, kuya niya ba to? Pero si JJ yata yung kuya, di ba? Mas may edad sa kanila. Baka magsilos naman po si Ansing, di ba? Baka sabihin, buti pa si binigyan mo ako. Ang tagal ko nang hinihingi ng motor, wala. Pero dapat sa ganun, uunahan ko na po ito, dapat kung ganun man, halimbawa lang, mabigyan talaga ng sidecar itong si JJ, dapat lang talaga na itong si Ansing manahimik na lang. Hindi naman po dapat si Ansing masusunod dito. Si Daddy Frankie po, hindi po si Ansing. Kung sino man yung gusto niyang bigyan, na kay Daddy Frankie po yan. Siya po yung masusunod dyan. Diba? Hindi po yung kung sino. Pero para sa akin, well, deserve naman ni JJ na makatanggap din. Kasi, hindi naman siya palahingi katulad ni Ansing. At may purpose naman din kasi syempre pahatid-hatid sa mga estudyante niya, di ba? Kung kayo po yung tatanungin mga pre, magsisilos po kaya si Ansing? Kapag nabigyan po si JJ ng sidecar? Kasi may motor na po si JJ, di ba? So magsisilos po kaya o hindi? Ano po sa tingin niyo mga pre? And paki-comment niyo po at nang mabasa po natin yan. Di ba? Ini-imagine ko lang yun. What if magkaroon nga si JJ ng sidecar? Ano kayong papasok sa utak ni Ansing? Di ba? Ano sa tingin nyo? Siguro magsiselos yan. Di ba? Magsiselos. Kasi alam nyo naman si Ansing, makapal yung muka. Manipis na tao pero makapal yung muka. Yan po siya. Yan po si Ansing, mga pre. Di ba? So, kung ano po yun yung komento dyan, reaction, and comment nyo po para babasahin po natin yan. Ayan. So, tuloy po tayo dito sa video ito mga pre.
Nagalit ako kay Nanay Ansing. Ay, bakit? Nahaibad ako. Wait lang po, may ads lang ah. Wait lang, may kukunin lang ako, saglit. Alright. Okay, tuloy po natin. Kasi, alam mo, nung nakaraang araw pala na nagkakaproblema tayo, hindi pa natapos yung usapan, kinuha niya yung ibang hollow blocks. Bakit ganun dati prangke? Para diyan kay bahay ni Oliver. Akala daw niya hindi na itutuloy. Ngayon namin na-notify kahapon. Kahapon pa yung sinabi ni Puriman. Nahiya lang akong kumprontahin kahapon. Nagsabi siya na u-order siya ng hollow block. Sabi ko, bakit? Nagkulang. Sabi ko, nagkulang. Akala ko ba sakto na? Yung sabi ni Puriman, kumuha daw si hiningi daw ni Nanay Ansing. Yung tinakpan pala niya ng tulda doon. Para kay bahay ni Oliver, kinuha niya pa dati prangke. Akala niya, hindi na raw itutuloy. Gagamitin niya naman sa bahay niya. At hindi lang yun, may simento pa, kumuha ng dalawa. Hindi pwede yung dati prangke. Para kay Paano niya nakuha? Nandito yata o meron doon. No? Kasi ito pa yung ibang materials mga kababayan, tingnan nyo. Yan yung simento, dito kay Kuya JJ nakatago. Hindi ko So matinag. yan, yung mga semento po, syempre, para hindi po mabasa, nilagay po dyan kay JJ. Pero hindi po yan binawasan ni JJ, ha? Oo, hindi po. Pero si Ansing po, mapagsamantala. Di ba? Para dati prangke, para mapantayan to, yung mga gamit. Ayun, kinuha naman niya yung hollow block. Nagalit Ayun. ako nakakainis doon, sabi niya, ibabalik ko na Daddy Frankie para hindi ka nagngawa-ngawa. Sabi niya, ako pa ngayon ang nangangawa-ngawa. Nakakagalit eh, nainis ako eh. Kayo na nga tumutulong dati prangke, siya pa naman ng nangangawa naman. Kaya nga eh, nainis ako. Pwede kang tumulong Kuya Yung JJ. expression ng mukha ni, ni JJ, no? Mukhang, nung nalaman niya na ganun yung ginawa ni Ansing, mukhang, siya, napakunot noo talaga dahil siguro sa nainis din. Diba? Kasi yung kapatid niya nagiging tawatan. Kaya, sabi ng iba, hindi naman daw po pagnanakaw yun. Pero, pagnanakaw pa rin po yun kasi, ang alam lang nung foreman, yung hollow blocks lang yung kinuha. Yung pala may semento. Oo. Hindi po alam ng foreman na may semento po na kinuha si Ansing. So, anong tawag po doon? Pagnanakaw. Hanggat hindi natapos, walang problema, kausapin mo lang si Foreman para hindi ka na pumasok sa malayo, para nababantayan mo, okay lang? Para nababantayan mo yung mga materialis dito. Bukas dati prangke. Oo, kakausapin ko si Foreman. Promise mo yan bukas, dire-diretso hanggat hindi natapos Hindi, 3 araw lang dati prangke. Bakit? Lunes, doon naman ako sa... Doon ka na naman sa Lunes. O sige, 3 araw. Ano bang araw? O sige, basta 3 araw, duty ka dyan para mabantayan mo. Kasi after mga ilang araw, finishing naman na yan. Pag finishing, sila naman na. No? Importante ngayon may hukay-hukay. Nandun si Kuya Louie, naghuhukay. So okay na kayo Okay na kayo ni Kuya Louie Very good, huwag na kayo mag-away. Hindi na, Okay. nakakahiyan kung mag-away pa kami. Pasensya ka na rin kung doon sa layout, hindi kita nahintay. Kasi nagtiwala talaga ako kay Ate Ansing na akala ko nag-usap talaga kayo. Pero pagkabukas, darating na yung papel na pipirmahan ninyo para kahit anong mangyari, walang makakaagaw ng papel. Ay, ng bahay. Yun na lang ang hinihintay namin delivery para... Ayun. Importante yan kasi si Ansing naman talaga yung mapagsamantala dyan. Diba? Ngayon pa nga lang, yung hollow block, semento, pinag-interesa na. Paano pa kaya yung bahay? Ganda-ganda niyan. Malamang, yan yung pag-interesa ni Ansing. Ha? Baka nga, gabi-gabi, doon na siya matulog. Hindi po pwede yun. Pwede pa minsan-minsan, pero yung gagawin mo ng sariling bahay, yung hindi mo pag-aari, hindi pwede yun. Ang para kay Oliver is para kay Oliver kasi kailangan din niya po ng privacy. Duda na po ako kay Ansing. Feeling ko doon talaga yung matutulog. Ha? Mukha pa lang po ni Ansing, hindi na mapagkatiwalaan sa totoo lang. Wala nang gano'n dyan. Abari-abari na pa. May awa ang Diyos. Sige, pipilitin pa rin natin mga kababayan. Pilitin natin maging maayos kasi kahit papano, dito si Kuya JJ na nakaunawa, umiintindi sa atin. Para kay Oliver na lang yung iintindihin ko dati prangke. Tama yun, para sa kapatid natin. Sa totoo lang, kung hindi si Kuya Oliver, ang iniisip ko na magiging kawawa, kung may pinanigan ako dyan mga kababayan, ang magiging apektado dito is si Kuya Oliver. Kaya kahit anong mangyari, inaayos, pinipilit ko Tama. dahil para kay Kuya Oliver. Yun lang po mga kababayan. Yan po dapat yung intindihin ng ating mga viewers. Intindihin niyo po si Daddy Frankie kasi siya din po yung gumigit na lang naman. Hindi niya pwedeng kampihan yung kahit sino sa kanila. Siya po yung gumigit na. 'Di ba? Hindi naman pwedeng sabihin na bubuisit kayo kay Ansing, uutusan niyo si Daddy Frankie, sabihin niyo wag niyo nang interview niyan si Ansing. Hindi na rin po pwede yun kasi may ipit po. Kawawa naman po si Oliver, 'di ba? So, si Daddy Frankie kahit masama na yung loob niyan kay Ansing,
nabubuisit na kay Ansing, eh, iniintindi niya pa rin po. 'Di ba? Pinipilit niya. 'Di ba? Pinipilit niya po para wala pong gulo. Yun. So, lawakan lang po natin yung ating pag-unawa, mga pre. 'Di ba? So, hintayin mo na lang, Kuya JJ, yung papel, no? Pag lumabas, pipirma kayo ni Nanay Ansing. Ang tanong, pipirma rin ba si Kuya Louie, yung asawa? Hindi naman, Hindi po, magkakapatid lang. magkakapatid lang. Oo. Although ako rin walang alam, mga kababayan, kasi pinapagawa natin. Magkakapatid. So, ilan sila? Lahat sila magkakapatid. Kahit yung dalawa na hindi lumalabas sa vlog ni Daddy Frankie, kailangan din pong pumirma yun. Yun, para klaro po. Sa ating, sa legal, nagtanong tayo sa legal kung ano pinakamaganda na pipirmahan, no? Yung bibigay ng papel Daddy Frankie, pwedeng ibenta yun. Alin? Yung pagpipirma. Yung bahay? Yung pipirma namin. Pwedeng ibenta yung papel na kan. At saka yung bahay. Ay, hindi ah. Kasi ang nakalagay doon, Ano yun? Parang may plano ah. Ano yan? Parang may plano ah. Naaamoy ko ah. Kayo mga pre, ano sa tingin nyo? Bakit kaya natanong ni ano yon ni JJ? Oh, comment nyo nga para mabasa din natin yung inyong opinion dyan mga pre at kung ano yung masasabi nyo po dito sa kanyang tanong. ituninto ko kay attorney yung sitwasyon ni Kuya Oliver. Mamaya, bibenta naman ni Ansing naman yung Daddy Frankie. Ay, hindi. Hindi na niya pwedeng ibenta yun. Okay. Okay. Baka nga, yun yung iniisip ni JJ na baka si Ansing yung magbenta. Tuloy. Is kay Kuya Oliver. When it comes na worst to worst, ay hindi mapupunta kay Ansing or sa iyo. Hindi ko rin alam pa ang pinakatama, pero si attorney, malalaman natin yan pagdating na yung papel. Basta nag-explain kami, sila nakakaalam. Pero ang pagkakaalam ko dyan, hindi nila pwedeng ibenta. So, ayun. Hindi po siya pwedeng ibenta. Sorry ka na lang, Ansing, no? Wala kang kung iniisip mo siguro na baka pwedeng isanla o ibenta, diyan ka nagkakamali. 'Di ba? Hindi pwede yan. So, yun lang naman yung ating reaction diyan mga pre, no? Dapat po talaga magpirmahan na para yung bahay, masulo po yan ni Oliver. Kasi ang para kay Oliver is para kay Oliver lang po. Ayun. So, ayan mga pre, no? Ito lang, idugtong ko lang po ito, about po ito sa reaction video ko kagabi na kasama ko si Bawaw at Jelay, no? Bigyan ko lang po ito ng reaction itong isang gurang, no? Isang gurang po, atin po itong pansinin mga pre, no? Reactionan po natin yung kanyang mga komento. Yung kanyang komento po, kung ano yung comment niya doon sa ating video po kahapon. So, basahin ko po sa inyo mga pre. Kasi kami, simple lang talaga yung mga pormahan namin. Yung alam nyo naman sa probinsya, lang mag-down ka, maka-Amerikana ka. So, basahin po natin to mga pre. Sabi ni Maji Lindayo, ayusin nyo nga mga itsura nyo. Jijimon pa. Yung kanyang komento is jijimon pa. Ayusin nyo nga yung mga itsura nyo. Yung babae, huwag nakasando ng ganyan para kang nagpapadede sa kalye. Umayos kayo. Ang dugyot nyo, kayong vlogger, wrong spelling po, gayahin nyo ang nag-asawang DF at Jocelyn. So, mga pre, ang sinasabihan po dito ay si Jelay. So, tingnan po natin yung kanyang pagmumuka. Gusto niyo po makita yung kanyang pagmumuka? Ha? Yan po yung kanyang pagmumuka. Di ba? Mukha pa lang po, dugyot na. Nakakahiya na. Ha? Pagmasdan nyo po yung kanyang pagmumuka dito, mukhang kinalmot ng 7 demonyo. Hindi naman po kasi kailangan namin magpa-social, 'di ba? Kasi unang-una probinsya po ito. Pangalawa, nasa bahay lang kami. Pangatlo, hindi namin kailangan pumorma para lang sa inyo. Okay? Hindi po namin kailangan 'yon. Kasi nasa bahay lang kami, 'di ba?
Hindi namin kailangang mag-lipstick or magsuot ng gown si Jelay para lang magpa-impress sa inyo. Di ba? Oo, hindi kami sanay sa ganun. Di ba? Sanay kami sa mga normal lang po na kasuotan. Kasi kung sasabihin mong dugyot, mukhang ikaw yung dugyot. Manalamin ka nga muna. Diba? Tingnan mo yung pagmumukha mo. Oh, kulang na lang gawing vacuum yung ilong mo. Diba? Next time, manalamin ka muna bago ka magbigay ng komento na sampal din naman sa'yo. Diba? Oh, tingnan mo, nakapilter ka pa niyan pero may muscle yung mukha mo. Diba? Nakakahiya. Oh, manalamin muna. Tingnan. Mukhang puwet nga yung mukha mo eh. Diba? Kung ikukumpara ka po sa amin, kami, pasimple-simple lang ng ganon, pero puno naman yung bulsa. Diba? Ikaw, putang ina mo, pang minimum wage ka lang. Hindi ko naman po nilalait yung mga sumasahod ng minimum wage. Pero itong ganitong klaseng tao, dapat po binabarayan. Diba? Baka nga palamunin ka lang sa bahay yung hayop ka. Diba? Baka nga pinapalamon ka lang ng anak kong hayop ka. Kaya ikaw, manalamin ka. Ano po yung sabi niya dito mga pre? Yung babae, huwag magnakasando. Sino ka para diktahan kung ano yung kasuotan ng bawat isa sa amin? Diba? Parang nagpapadede daw sa kalye. Umayos kayo. Ang dugyot nyo, kayong vlogger, gayahin nyo ang mag-asawang DF at Jocelyn. Alam nyo, yung mga comment niya dito, panahon pa ito ng dinosaur eh. Oo, Jedjimon ba? Jedjimon. Ayusin mo naman yung spelling mo bago ka. Alam mo, kailangan mo munang i-perfect yung sarili mo, mukha mo, yung pagtatype mo. Diba? Kasi wrong spelling ka, Jedjimon kang putang ina mo ka. Diba? Jedjimon kang putang ina mo ka. Ayusin mo. Anong nyo? Inye? Tas nyo? Bobo. Diba? Yung ganitong klaseng tao, tanga po ito. Wala po utak. Diba? Inutil at tarantado po. Diba? Nakakahiya. Kaya, wag kang manlait kasi ang pagbumukha mo, yung kalait-lait dito. Okay? Kami, kahit anong suotin namin, kahit nga mag-brief lang kami sa kalsada eh. Importante may pera. Diba? Ganun lang naman eh. Diba? Ikaw, utang ina mo. Tingnan mo nga yung mukha mo. Manalamin ka nga. Patay gutom ka lang. Diba? So next time, wag mag-comment ng sampal din sa'yo. Diba? Binabalik ko lang naman sa'yo. Kasi kami, tangina, hindi na namin kailangan magpa-impress eh. Diba? Kung saan po kami komportable, yun po yung aming susuotin. Diba? Or kung ano may yung gusto namin. Ganun lang, simple lang. Diba? Hindi katulad nyo, tangina, papurma-purma kayo, wala naman laman yung bulsa, yung puki ng ina nyo. Diba? So, yun lang po yung komento ko sa hampas lupang matandang ito. Kung sino man po yung nakakakilala sa puki ng inang to, pakisabi nyo po, na-content ko na po siya. Diba? Pakilihiyaan din yung pagmumukha mo, ha? At yung ilong mo, pwede nang pang-vacuum yan sa dumi. Kung may mga alikabok sa bahay nyo, vacuumin mo gamit yung ilong mo. Diba? Tanginang ilong yan. Pwede na po. Order na kayo sa kanya ng vacuum. Libre. So anyway mga pre, eto na po, no? Idugtong lang din po natin ito. Itong isang comment dito. Basahin po natin ito mga pre, no? Ano po yung sabi niya? Ni Flora. Flora na lang. Pwede kayong maglabas. Kayong niya, wrong spelling pa. Comment din po ito about sa content namin kahapon. Ayon niya dito. Ayon po sa kanya dito. Pwede kayong maglabas ng chismis dyan about sa pamilya nila. Huwag kayo mandamay. Sabi niya dito, huwag kayo mandamay ng taong nagsasabi sa inyo. Kasi kahit sobrang inis kami kay Ansing, iba ugali nila pag yan sinugod nila at sinaktan. Yang si Michelle, kayo masisid dyan.
Tangina, akala mo talaga. Ang daming Michelle sa Pilipinas. Sugurin po ninyo si Michelle. Si Michelle Japina. Si Michelle Lantaran. Si Michelle Juanico. Si Michelle, kung sino pang Michelle dyan. May artista pa yatang Michelle, di ba? Sabi pa niya, Iva. Eto, dito tayo. Sa may araw po, yan. Iva, ugali ni Hansing. Kaya tinitiis na lang namin na mga viewers. Salamat na lang tayo kasi hindi natin ugali ang ugali ni Hansing. Respetuhin nyo rin ang mga kapatid niya sa mga pinagsasabi nyo. Kasi kahit ganyan, kapatid nila, kapatid pa rin nila yan. Ang pakialam ko kung kapatid nila yan. Kapatid mo rin yata pag umpug-umpugin ko kayo eh. Sabi pa niya dito, opinion ko lang to. Kasi ginagawa nyo ng content si Hansing. Malamang kasi content ka. May ginagawa siya pero wag nyo na dagdagan gaya ng ipahiya nyo pa. Lalo yung tao, pasalamat kayo at nakapag-aral kayo kahit papaano. Paano pinapahiya? Syempre, pag sinungaling yung tao, pag sinabi mong ang kwento niya kay Michelle, binili daw yung semento kahit hindi naman, alangan pagtakpan. Pagtatakman mo, putang ina ka pa. Ay, nako. Mag-hire ako ng hitman. Ipahanap kita para malibing ka na ng maaga. Patayin niyo po ito si Flora. Ipahanting ko na to kasi ang dami ng bobo sa Pilipinas. Dadagdag pa to. Ito yata ano ni Hansing to, yung kapatid yata ito. Kung kapatid ka ni Hansing, pakyu ka. Ito po yung pinapakyu natin ha. Kung kapatid ka ni Hansing, pakyu ka. Di ba? Bukod lang dun sa mga ibang kapatid ni Hansing, lalo na yung hindi lumalabas sa vlog ni Daddy Frankie kasi syempre, okay naman po sila sa akin, wala namang problema. Pero ito, kung ikaw yung kapatid at ganyan ka magkomento, pakyu ka, pukin ng ina mo ka. Baka pang ano ka, kapatid ka sa sa ano ba? Tatay? Nanay? Diba? So, yung comment mo na yan, alam mo, wag mo akong tuturuan kasi ako alam ko yung ginagawa ko. Diba? Hindi mo ako pwedeng turuan, lalo na basura ka lang sa paningin ko. Diba? Hindi pwede yung ganun at hindi uubra yan sa akin yung mga ganyang pantangang komento. May pa-opinion ka pa, bobo ka naman. Diba? Bobo ka. Kaya ayusin mo yung yung mga sinasabi mo dyan para hindi mag-bounce papunta sa'yo. Respetuhin daw yung kapatid ni Hansing. Nare-respeto naman po natin yung mga kapatid ni Hansing, syempre. Pero si Hansing, pag may mali, may kapalpakan, sisitahin po natin. At kung hindi masita, matatapik po talaga natin, makukontent po natin. Kasi yan si Hansing, noong tinuturuan po ako niyan, sinita ko po talaga yan. Diba? Nandun po yung ni Daddy Frankie, team, sinita ko po yan si Hansing. Nataasan ko pa ngayon ng boses eh. Kaya nabubuisit ako dyan, kaya hindi muna ako pumupunta doon. Kasi nawawalan ako ng gana pag nakikita ko yung pagmumukha niyang Hansing na yan. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin, galit ako sa pagkatao niya. Hindi naman po ganun. Naiinis lang po ako. Diba? Nabubuisit kasi ayaw ko po nang tinuturuan ako. Akalain mo tuturuan pa ako magsinungaling? Diba? Tapos pagtatakpan mo, putang ina ko, nandito ka lang, gawin kitang punching bag na Flora, sino ba to? Flora Lagita o Sabino. Kung nasa tabi lang kita, gawin kitang punching bag eh. Sama mo pa yung buong pamilya mo, pag-isahin ko pa kayo eh. Okay nang ina mo ka, umayos ka. Para hindi ka mapahiya at para naman, hindi ka magmukhang tanga. Yun. So, kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito at reaksyon? Ayan, i-comment nyo lang po yan para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon po dito. So, yun, hindi ko na po pahabain yung ating video mga pre. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-share ng ating video, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat po. Ayan. At nag-aabang pa ako ng ganitong klase mga komento kasi hindi ko talaga kayo papalagpasin. Itatapi ko kayo dito mga puki ng ino nyo. Yun yung katotohanan dyan. Kaya yun mga pre, hanggang dito lang muna. Ingat po kayo dyan. Share this video, like, share, subscribe po tayo mga pre.
Ayan, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. So, hanggang dito lang po muna yung video. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po lahat. Magandang gabi po.